Si Elena ay isang babaeng lumaki sa hirap. Ipinagbili ng sariling ina sa mayayaman. Ngunit imbis na alagaan, siya'y inalipin. Sa kabila ng mapait na nakaraan, nagsumikap siyang bumangon at mamuhay ng marangal bilang isang simpleng tendera ng merienda. Isang araw, nakilala niya si Lucas, isang lalaking naka-wheelchair na nagpakilalang mahirap at nakikitira lamang sa mansyon ng kanyang pinsan. Sa kabila ng panghuhusga ng iba, pinili ni Elena na alagaan si Lucas nang palayasin ito sa tinutuluyan. Pinagtanggol niya ito sa lahat ng panlalait, itinuring na pamilya at sa huli ay minahal. Ngunit paano kung ang lalaking buong pusong inalagaan niya ay hindi pala mahirap? Paano kung ang sakripisyo at pagmamahal niya ay nakatali sa isang malaking lihim? Pera ba ang tunay na kayamanan? O may mas mahalagang yaman na hindi nabibili ng salapi? Isang kwento ng pananampalataya, pagtitiis at pag-ibig na walang hinihinging kapalit. O ano, kukunin mo ba tong anak ko? Cash lang ang kailangan ko. Murang-mura na to. Maganda din yung anak ko kaya hindi ka nalugi dyan. Wika ni Aling Mercy. Maganda nga ang anak mo, sige, kukunin ko na yan. 500,000 lang. Sagot ni Mr. Tan. Abay, pwede mo namang dagdagan kung marami ka pang pera dyan. Tama na yan. Papakainin ko pa yung anak mo. Gagastusan ko pa yan ng matagal na panahon bago maperahan kaya tama na yung presyong yan. Saglit na kinausap ni Mercy si Elena bago niya ito tuluyang iniwan sa inchik na pinagbentahan niya ng kanyang anak. Oh, dito ka lang ha. Huwag mong bigyan ng problema yung mga aampun sa'yo. Hindi na kita kayang buhayin. Mas mabuti nang dito ka't hindi na ako mamomroblema ng ipapakain sa'yo. Nay, anong aampun po? Nay, huwag niyo po kong iiwan dito. Ano ka ba? Lecheng bata to. Umayos ka nga't huwag ka nang iiyak. Mas magiging maayos ang buhay mo dito. Agad na tumalikod si Mercy kay Elena para tuluyan ng iwan ng batang paslit sa kamay ng isang estranghero. Tumakbo naman si Elena at hinabol niya ang kanyang nanay Mercy. Nanay, huwag mo kong iwan dito, please, Nay. Nay! Nagpanghalo na ang sipon at luha ni Elena habang pilit na hinahabol ang kanyang nanay. Ngunit ang nanay niyang walang konsensya ay wala nang naging pakialam. Kahit umaalingaw-ngaw pa ang iyak ni Elena sa buong compound ni Mr. Tan, hindi niya nanilingon ito. Basta niya na lamang kinuha ang perang binayad sa kanya ni Mr. Tan at tumulak na palabas ng malaking gate sa compound ng mga Tan. Ang kawawang si Elena ay naghinagpis sa ginawa ng kanyang nanay sa kanya. Nai-imagine ko ang sobrang trauma ng batang si Elena sa kanyang loob na maaaring mag-iwan ng napakalaking marka sa kanyang puso't isipan sa kanyang paglaki. Batang-bata pa lamang si Elena nang mga panahong binenta siya ng kanyang nanay sa isang Chinese national na kilalang child dealer sa bansang Europa. Halos 5 taong gulang pa lamang siya noon. Walang kamuwang-muwang sa nangyayari sa kanyang paligid. Katulad ng karamihang bata, ang gusto lamang nila ay nakadikit sa kanilang mga nanay at maglaro sa labas ng kanilang mga bakuran. Ang mamuhay na carefree dahil meron naman silang mga magulang na magbibigay ng mga basic needs nila sa araw-araw. Yun sana ang dapat na buhay ni Elena sa murang edad. Pero biglang nag-iba ang naging ikot ng mundo ni Elena nang hindi niya na makita ang kanyang nanay. Wala rin sa kahit saang sulok ang kanyang tatay. Lubhang napakahirap ng kanilang buhay. Kaya siguro ganoon na lamang kadali para sa kanyang mga magulang na siya ay ibenta. Lahat na halos ng klaseng nakapanglulumong damdamin ay naramdaman na ng paslit na si Elena. Ano kaya ang nag-aantay na bukas para kay Elena? Ngayon, tunghayan natin ang isang kwento ng buhay at pag-ibig na magbibigay ng inspirasyon sa atin sa pagharap natin sa bawat hamon ng buhay. Sa unang linggo ni Elena sa compound ng mga Tan, wala na siyang ginawa kundi umiyak ng umiyak. Buong akala niya, bilang ampon, tatratuhin siyang parang anak din ng mga Chino sa compound na iyon. Pero iba sa ine-expect ni Elena ang naging trato sa kanya. Inalila siya ng mga lintik na Chino. Sa murang edad niya ay inexpose na siya sa mga mabibigat na gawain. Ang malala pa,
Sa tuwing hindi niya nagagawa ng tama ang mga iniutos sa kanya, hindi siya pinapakain ng tama. Minsan pa'y wala talagang pagkain binibigay sa kanya. Kaya natuto siyang kumain kahit yung mga tira-tirang halos malapit ng mapanis dahil sa gutom at sa sakit ng kanyang sikmura. Kalunos-lunos talaga ang kanyang napagdaanan. Ngunit ganun pa man, may mga mata pa rin nakatingin sa pinagdadaanan ni Elena. May mga pinadalang anghel pa rin naman ng Panginoon para sa isang musmos na pinipilit mag-survive sa mundong ginagalawan niya. Isa sa mga matatandang katulong sa compound ng mga tan ang nakapansin kay Elena habang namimilipit ito sa sakit ng kanyang tiyan sa isang tagong lugar sa loob ng bodega. Ineng, bata, bakit ka ba umiiyak? Tanong ni Aling Susan. Hindi agad nakasagot si Elena dahil takot siya sa kahit na sinong taong nakikita niya sa loob ng compound. Kinapa ni Aling Susan ang noo ni Elena at doon napag-alamanan niya na masyado palang mataas ang lagnat ng batang paslit. Aba Ineng, may lagnat ka. Pinagpapawisan ka pa kahit ang lamig naman ng panahon. Halika nga dito, lumapit ka sa akin Ineng at gagamutin na muna kita. Agad na kumuha ng maliit na palanggana si Aling Susan at basang bimpo para punasan ang nag-aapoy na katawan ni Elena. Anak, halika dito. May dala akong lugaw. Ginawan kita ng lugaw at nang sa ganon, magkalaman naman ang iyong sikmura. Hindi ka pa ba nakakakain? Tumango lamang si Elena at mabilis na kinain ang bawat subo ng lugaw ni Aling Susan sa kanya. Iha, huwag kang matakot sa akin. Simula ngayon, magkaibigan na tayo ha. Pwede mo rin akong tawaging Nanay Susan. Pasensya ka na Ineng, kasi mga hayop talagang ugali ng pamilyang yan. Pero wag kang mag-alala at ako nang mag-aalaga muna sa iyo habang nandito ka sa loob ng compound. Poprotektahan kita ha. Umiyak na lamang si Elena. Salamat po Nanay Susan, salamat po. Agad na niyakap ni Elena si Aling Susan. Unang beses na nagkaroon ng isang taong handang tumulong sa kanya. Kahit may nagbabadyang panganib sa buhay niya kung sakaling aalagaan niya ang batang si Elena. Hindi na nakapag-asawa si Aling Susan dahil na rin sa tagal ng panenerbisyo niya sa pamilyang Tan. Siya lamang ang nag-iisang katulong na tumagal sa pamilyang Tan dahil na rin sa maalagang pagkalinga niya sa anak ng negosyanteng Inchik. Tinuring siyang pangalawang nanay ng mga anak ng Inchik. Kaya hindi nila basta-basta kayang paalisin si Aling Susan. Over the years, siya rin ay tumulong sa ilang mga batang binihag na rin sa compound na iyon. Iha, ipangako mo sa akin na magiging malakas ka. Hindi kita pwedeng kupkupin kasi wala naman akong bahay. Dito lang din ako nakatira. Gusto sana kitang ampunin pero wala naman akong perang ipambabayad kay Mr. Tan. Ganito na lang ang gagawin natin, okay? Habang nandito ka sa compound, sa oras ng kain, pumunta ka lamang dito sa bodega at bibigyan kita ng pagkain. Huwag na huwag kang magpapahalata sa kahit na kanino na kilala mo ko, okay? Opo, Nanay Susan. Maraming salamat po. Basta ganun ha. Huwag kang iiyak palagi kasi makakalabas ka rin dito at hindi ka lalabas na kawawa. Lalaki kang may magandang future, okay? Opo, hindi na po ako iiyak, Nay. Ganyan nga anak, tapos na yung iyakan blues mo ha. Maging matapang ka na ngayon kasi tapos na yung iyak. Ngayon, tapang at mabuting puso ang lagi mong pairalin, okay? Hindi man niya gaanong maintindihan ng matalinhagang advices ni Aling Susan, tumango na lamang siya. Hindi niya man tunay na nanay si Aling Susan, at least merong parang nanay na umaagapay sa kanya kahit pa sa gitna ng kadiliman niyang kinatatayuan. Lumipas ang 2 taon at hindi pa rin nabibenta si Elena sa mga Briton. Sa tahimik na hating gabi, narinig ni Aling Susan ang mabibigat na yabag ng kanyang among si Mr. Tan. May kausap itong Briton sa telepono. Halatang masaya sa pakikipag-usap. Yes, my friend. 2 weeks from now, you can take the child. She's still young, very obedient, perfect for what you need. Just prepare the payment and she's yours. Napamulagat si Aling Susan. Hindi siya maaaring magkamali. Si Elena ang pinag-uusapan. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang kalamnan.
Hindi niya kayang hayaang ipagbili ang inosenteng bata sa kamay ng mga dayuhan. Hindi siya makatulog ng gabing yun. Paulit-ulit niyang naririnig ang tinig ni Elena noong unang beses niya itong tinulungan. Hinding-hindi niya hayaang mangyari to. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang iligtas ang bata. Kinabukasan, maingat niyang isinama si Elena sa kanyang kwarto. Ineng, makinig kang mabuti sa akin. Hindi na tayo maaaring maghintay pa. Kailangan nang mailayo ka sa lugar na ito. Nag-aalalang tumingin si Elena kay Aling Susan. Kita sa kanyang muka ang takot at kalituhan. Bakit po, Nanay Susan? May nagbabalak kumuha sa'yo. Hindi ko hahayaang mangyari yon. Sa loob ng 2 linggo, ipagbibili ka nila. Pero hindi ko nahahayaan pang dumating ang araw na yon. Napaluha si Elena. Ngunit sa kabila ng takot, nanalig siya kay Aling Susan. Takot man siyang muling mawalay sa babaeng tinuring niya ng ina, pero kailangan na rin talaga nilang maghiwalay dahil hindi naman siya kayang itago lang ni Aling Susan sa compound. Mahahanap at mahahanap siya doon ng among hodlom kahit pa saan pa man siya magtago. Dumaan ang ilang araw at sa wakas, dumating ang tamang pagkakataon. Nagpaalam si Aling Susan na magsisimba sa bayan, pero bago pa man siya tumuloy sa simbahan, dinala niya si Elena sa isang tahimik na kumbento sa labas ng bayan. Pagkarating sa kumbento, sinalubong sila ng isang madre, si Sister Clara, isang maamong babae na may mapayapang ngiti. Aling Susan, kamusta po? Abay, ang tagal niyo hong hindi nakabisita dito ah. Kamusta naman po kayo? Tanong ni Sister Clara. Oo nga, Sister Clara. Kasi medyo busy talaga ako sa trabaho. Kapag kasi nandito si Mr. Tan sa Pilipinas, ang dami kong ginagawa. Alam nyo naman ho yun, walang katapusang utos. Sagot naman ni Aling Susan. Ganun ho ba? Sige lang ho. Masaya po ko na makita kayong muli. Pero sino po yung batang kasama ninyo? Siya ho si Elena, Sister Clara. Mabait na bata ho itong si Elena, Sister. Agad na kinuwento ni Aling Susan ang totoong kalagayan ng batang si Elena. Hindi napigilan ni Aling Susan ang pagluha habang nagkukwento siya kay Sister Clara at hawak ang kamay ni Elena. Sister, iligtas niyo po ang batang ito. Ayoko siyang mapunta sa masamang kamay. Hindi ko kayang ipagtanggol siya habang buhay. Pero alam kong dito, ligtas siya dito. Wala naman ho kasi akong mapupuntahang iba, Sister. Maawa na po kayo sa bata, Sister. Alagaan niyo ho muna siya dito. Mabilis na naunawaan ni Sister Clara ang sitwasyon. Lumuhod siya sa harap ni Elena at hinawakan ng kanyang mga kamay. Elena, iha, huwag kang matakot ha. Nandito ka na sa lugar kung saan hindi ka sasaktan. Simula ngayon, ako na muna ang magiging nanay mo. Okay ba yun sa'yo? Tanong ni Sister Clara. Tumingala si Elena kay Aling Susan at tumango naman si Aling Susan. Nagbibigay ng kasiguraduhan kay Elena. Elena anak, kung pwede lang kitang dalhin, alam mong dadalhin naman kita, hindi ba? Pero kasi anak, wala akong bahay na safe para sa ating dalawa. Alam ko kasing mahuhuli at mahuhuli pa din tayo ni Mr. Tan kung sakaling magtago tayo sa mga alam kong lugar. Ito na ang pinaka-safe na lugar na alam kong pwede ka. Huwag kang mag-alala, Elena. Mabait si Sister Clara. Kaibigan ko siya. At malay mo, darating din ang panahon na pwede na kitang mabisita dito. Opo, Nanay Susan, sagot ni Elena. Hindi man maintindihan ni Elena ang nangyayari, ngunit ramdam niyang mabuting tao naman si Sister Clara. Kaya medyo kampante na rin siyang iwanan siya ni Aling Susan doon sa kumbento. Napaiyak si Elena habang yakap si Aling Susan. Alam niyang ito na ang huling beses na makikita niya ang natatanging taong nagmamalasakit sa kanya. Nanay Susan, hindi niyo na po ba ako babalikan? Anak, dito ka na magiging ligtas. Dito ka lalaki na hindi na kailangang matakot. Magiging masaya ka dito, pangako. At sa unang pagkakataon, pinakawalan ni Aling Susan si Elena. Bit-bit ang pananalig na sa wakas, ligtas na ang bata. Sa mga sumunod na araw, naging tahanan ni Elena ang kumbento.
Si Sister Clara ang naging gabay niya. Tinuruan siya nito hindi lamang ng kaalaman sa mundo, kundi pati na ng pagpapahalaga sa sarili at sa buhay. Elena, alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo, pero tandaan mo to, ang buhay ay hindi tungkol sa pait ng kahapon. Ito ay tungkol sa kung paano mo pipiliing bumangon. Bata ka pa, alam ko, pero itong mga sinasabi ko sa iyo ngayon, magagamit mo ito paglaki mo. Basta maging mabait ka lang at lagi kang manalig sa Panginoon. Hindi agad naunawaan ni Elena ang ibig sabihin ni Sister Clara. Ngunit sa paglipas ng mga araw, unti-unti siyang natutong magtiwalang muli. Hindi lang sa mga taong nasa paligid niya, kundi lalo na sa kanyang sarili. Kung may galit ka sa puso mo, bitawan mo. Ang galit ay isang laso na ikaw lang ang nasasaktan. Matuto kang magpatawad. Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo. Sa mga salita ng madre, unti-unting lumambot ang pusong matagal nang nababalot ng takot at puot. Dito, sa tahimik na kumbento, natutunan ni Elena ang isang mahalagang aral na hindi siya itinakdang manatiling biktima. Siya ay may sariling halaga at may naghihintay na mas magandang hinaharap para sa kanya. Ang kumbentong ito at si Sister Clara ang naging witness sa unti-unting paglaki ni Clara. At dito rin nahubog ang kanyang pananampalataya at karakter. Kahit pa sa masalimuot na pangyayari sa kanyang buhay, natutunan niya ng manalig na hindi iyon ang end ng kanyang buhay. Buo ang kanyang loob na may nag-aantay na magandang bukas para sa kanya. Kaya doon, nabuo rin ang mga munting pangarap ni Elena. Elena, iha, ano ba ang pangarap mo sa buhay? Iisa lang po ang pangarap ko sa buhay, Sister Clara. Gusto ko lang makitang muli ang aking nanay. Gusto kong sabihin sa kanya na pinatawad ko na siya at wala akong galit sa kanya. Wow! Ang galing mo naman! Natutuwa ako at nawala na nga ng tuluyan ng puot sa iyong puso, Elena. Alam mo bang sa oras na mawala na iyang galit sa puso mo, ay unti-unti nang magbubukas ang langit para buhusan ka ng umaapaw na biyaya. Yayaman na ba ako niyan, sister? Pinapatawa mo naman ako, pero hindi natin alam, Elena. Tanging ang Panginoon ang may kakayahang gawin kung ano ang nakalugod sa Kanya. Malay natin, hindi ba? Basta patuloy ka lang maging mabait sa kapwa mo at huwag kang makakalimot sa Kanya. Lumipas ang mga taon at tuluyan na ngang naging dalaga si Elena. Nanatili pa rin siya sa kumbento. Ngunit nung panahon na ililipat si Sister Clara sa Vatican, nawawalan na rin siya ng rason na mag-stay pa sa kumbento. Nakatayo si Elena sa labas ng kumbento habang pinagmamasdan ang paglulula ng mga gamit ni Sister Clara papunta sa sasakyang susundo sa kanya. May hawak siyang maliit na kahon, regalo niya para sa madring naging ilaw ng kanyang buhay. Sister Clara, mamimiss ko po kayo. Ako rin, Elena, pero alam kong magiging maayos ka. Alam mo, napakabuti mong bata. Marami ang naniniwala na balang araw, susunod ka sa aming landas. Magiging madre ka rin. Napayuko si Elena. Hindi alam kung paano sasabihin ang laman ng kanyang puso. Bagamat malaki ang impluwensya ng mga madre sa kanya, hindi naman sumagi sa kanyang isipan ang mapabilang sa kanila. Siguro nga may mga ilan na talagang tinawag para sa ganitong gawain. Pero ramdam ni Elena sa mga oras na yun na iba ang direksyon ng Panginoon sa kanyang buhay. Sister, gusto ko pong sabihin na hindi po siguro ako para sa buhay na ito. Hindi po ako magmamadre. Nagulat ang ibang madre. Napatingin sila sa isa't isa habang si Sister Clara nanatiling kalmado at ngumiti. At bakit, iha? Tanong ni Sister Clara. Gusto ko pong subukang tumayo sa sarili kong paa sa labas ng kumbento at gusto ko pong hanapin ang nanay at tatay ko. Hindi po ako galit sa kanila. Gusto ko lang pong malaman kung buhay pa sila. Kung may dahilan sila kung bakit nila ako iniwan. Tumango si Sister Clara at may lungkot sa mga mata pero puno ng pag-unawa. Yan ang tinatawag na tawag ng puso. Kung yan ang panawagan ng Diyos para sa'yo, sundin mo yun. Hindi kailangang isuot ang belo para maglingkod. Minsan sa labas ng kumbento, mas kailangan ka ng mundo. Basta ang gusto ko lamang para sa iyo, Elena,
ay iyong hinding-hindi mo kakalimutan ang lahat ng turo namin sa'yo. Sakaling buo na ang iyong loob na lumabas dito, baunin mo sa puso mo ang lahat ng utos ng Diyos sa'yo. Maging mabuting tao ka sa labas ng kumbentong ito, ha? Yumakap si Elena kay Sister Clara at doon niya binulong ang salitang buo niyang dala habang paalis. Maraming salamat po sa lahat, Sister Clara. Dahil sa inyo, natutunan kong hindi ako biktima, kundi may kakayahan akong pumili ng sarili kong daan. Salamat po. Habang buhay ko pong dadalhin ang lahat ng turo ninyo sa akin. May bit-bit na backpack si Elena. Hawak ang isang papel, listahan ng mga job opening na nakita niya sa labas. Hindi nakapag-aral ng college si Elena. Natapos niya ang kanyang elementarya at high school dahil na rin sa tulong ng mga madre sa kumbento. Pero kahit hindi siya nakapagtapos, ginamit niya pa rin ang kanyang katalinuhan sa pagpili ng mga papasukin niyang trabaho. Ang angking sipag at kabutihang loob niya ang bit-bit niya sa pagsuong ng buhay sa labas ng kumbento. Habang naglilibot-libot sa bayan, ay may mangilan-ngilang establishmento na may mga hiring ng tauhan. Lahat yon ay pinasahan niya ng kanyang mga papeles, maging ang mga maliliit na karinderya ay hinintuan niya para magtanong kung sakaling merong lugar para sa kanya sa naturang kainan. Manang, naghahanap po ba kayo ng extra helper? Tanong ni Elena. Naku, oo iha, kailangan ko ng katulong dito. Marunong ka bang maghugas at magluto kahit simpleng ulam lang? Sagot ni Manang Esther. Opo, kaya ko po. Kinabukasan, sinimulan niya ang trabaho. Hindi madali, mainit sa kusina, mabigat ang trabaho, pero hindi siya umaangal. Sa gabi, umuwi siya sa isang maliit na inuupahang kwarto. Bare lang ang kama, may electric fan at ilaw, pero sa simpleng espasyo, doon niya sinimulang buuin muli ang kanyang pangarap. Bagamat hindi nakapag-aral ng kolehiyo at salat sa guidance ng magulang, hindi naging issue iyon kay Elena para mangarap ng malaki para sa sarili. Sige lang Elena, darating talaga ang panahon na hindi na tayo matutulog sa masikip na kwartong to at hindi na natin titiisin ang init ng lutuan sa karinderya at ang mga mabibigat na trabaho. Darating ang araw na papabor din sa akin ng langit. Ang mga magulang ko, muli kong makikita at makakasama. Mapagsisilbihan ko sila kahit na iniwan nila ako at inabandona. Sana makita ko na silang muli. Wika ni Elena sa sarili. Makalipas ang 2 linggo niya sa karinderya, ay nadama na ni Elena ang pangungulila. Pagod na pagod si Elena pagdating sa inuupahang kwarto. Binitiwan niya ang bag sa gilid at naupo sa kanyang manipis na kutsyon. Napatingin siya sa paligid. Walang ibang gamit kundi isang maliit na mesa, electric fan at isang lumang aparador na may sira na ang pinto. Napangiti siya kahit papaano dahil ito ang unang pagkakataon sa buhay niya na may sarili siyang espasyo. Dahan-dahan niyang binuksan ang bintana. Pumasok ang malamig na hangin ng gabi. Humalo sa pawis at pagod niya. Tanaw niya ang malalayong ilaw ng lungsod, mga gusali at sasakyang hindi kailanman humihinto sa paggalaw. Para bang pinapaalala nito sa kanya na ang buhay ay patuloy na umaandar at kailangan niyang sumabay. Hinubad niya ang basang apron mula sa buong araw na pagtatrabaho sa karinderya. Inilapag niya ito sa tabi ng kanyang lumang bag kung saan nakasilid ang isang maliit na notebook, ang parehong notebook na ibinigay sa kanya ni Sister Clara noon sa kumbento. Kinuha niya ito at binuksan sa isang blankong pahina. Sa ilalim ng mahina, ngunit mainit na ilaw ng kanyang maliit na kwarto, sinulat niya ang isang pangako para sa sarili. Hindi ako titigil. Isang araw, hahanapin ko sila. At kapag dumating na ang araw na yun, hindi na ako ang dating Elena na mahina at walang laban. Ako na ang babaeng kayang tumayo sa sarili niyang paa. Napabuntong hininga siya. Ipinikit ang kanyang mga mata at hinayaan ang sarili niyang magpahinga. Sa simpleng kwartong yun, sa ilalim ng mga ilaw ng lungsod, nagsimula ang isang bagong kabanata ng kanyang buhay. Pagkatapos ng ilang linggo, unti-unting natutunan ni Elena ang hirap ng buhay sa labas ng kumbento. Malayong-malayo ito sa komportabling buhay niya sa loob ng kumbento, kung saan ang kwarto niya
ay malapad at maaliwalas. Gigising siyang masaya. Kung may trabaho man, yung mga trabahong hindi naman ipinipilit sa kanya. Yung mga trabahong kaya niya lamang gawin sa loob. Bagamat hindi kalakihan ang kanyang sahod sa karinderya at maliit lang ang kanyang inuupahang kwarto, masaya pa rin siya at kontento sa simpleng buhay na meron. At dahil sa kanyang pagiging masipag at maaasahan, hindi lingid sa kanyang amo na si Manang Esther ang kabutihan ng kanyang pagkatao, kaya't madalas siyang bigyan ng dagdag na pagkain o kahit kaunting extra sahod. Ngunit isang araw, may isang lalaki na bumangga sa kanya, si Mang Fredo, isang matandang customer na madalas magtangkang makipagkilala sa kanya. "Bata, napakaamo mo pala. Hindi ko yata nakita ang kagandahan mo sa unang pagbisita ko. Pwede bang magkwentuhan tayo paminsan-minsan? Mukhang magaan kang kausap." "Pasensya na po, Mang Fredo. Nandyan po yung asawa niyo, hindi ba?" Asawa? Pasensya na anak. Hindi ko naman siya pinansin eh. Sa totoo lang, wala kaming magandang samahan sa buhay. Alam mo ba yun? Ang mga misis minsan parang hindi na nakikinig sa'yo." "Naku, Mang Fred, mas maganda pong makipagkwentuhan kayo sa asawa niyo. Lalo na ho at sabi ninyo, hindi maganda ang samahan ninyo. Mas kailangan niyo po ng malawak na kwentuhan araw-araw po para maibalik sa dati ang pagsasama ninyong dalawa. Hindi naman ho ako ang solusyon sa problema niyo eh." "Tantanan niyo na ho ako, Mang Fred, kung ayaw niyong ipatawag ko ang asawa niyo rito araw-araw." Si Mang Fredo ay patuloy na bumabalik-balik sa karinderya. Hindi dahil sa pagkain, kundi dahil kay Elena. Habang tumatagal, napansin ito ng mga kasama ni Elena sa trabaho. Si Mang Fredo naman, aba, mukhang may plano yata siyang manligaw sa'yo, wika ni Rosa. "Oo nga, mabuti pa patulan mo na. Mukhang may kaya siya. Matanda man, may maitutulong naman siya sa'yo, di ba? Chance mo na to para umahon sa kahirapan, girl. Go na, uy." Wika naman ni Maning. Naku, tigilan niyo nga akong dalawa. Hindi ako makikipagrelasyon sa isang may pamilya na no. Hindi man ako mayaman, pero hindi ko pwedeng ipagpalit ang tahimik na buhay ko para lamang sa ambisyon kong umahon sa kahirapan." Ngunit kahit anong iwas ni Elena, patuloy na sumusunod si Mang Fredo sa kanya. Isa itong matandang mayaman, ngunit ang mga pahiwatig ng kanyang mga galaw ay hindi nakaligtas sa mga mata ni Elena. "Huwag mong gawing komplikado ang buhay mo, anak. Kung ako lang, hindi ko hahayaang maghirap ka pa. Dapat magpahinga ka na, di ba? Alam mo kung pagbibigyan mo lang ako, Ineng, gaganda ang buhay mo." Tinignan ni Elena ng masakit si Mang Fredo. Tila nagbibigay ito ng senyales sa matanda na makakatikim na nga ito ng kanyang kamao kung hindi pa titigil. "Pasensya na po, Mang Fredo. Maraming salamat, pero hindi ko kayang patulan ng isang tulad mo. Mahiya naman po kayo, Mang Fredo. Parang anak niyo na po ko, no? Tsaka hindi ho ba kayo natatakot sa Panginoon? Sumumpa ka sa harap niya na mamahalin mo ang asawa mo hanggang sa huli. Tapos, kumikerengking ka ngayon. Naku, matakot ka naman sa Diyos, Manong. Nais ko lamang magtrabaho ng marangal at makapagsikap para sa aking pangarap. Ayoko ho ng pera ninyo. Tantanan niyo na ako." Napahanga ni Elena si Manang Esther sa katatagan ng kanyang paninindigan. "Alam mo, Elena, bilib ako sa tapang mo. Alam mo bang meron din niyang pinagtripan na tao dito ko noon? Hay naku, yang matandang yan, uugod-ugod na pero haliparot pa rin." "Naku, Manang Esther, kasalanan ho yan ang pumatol sa mga lalaking ganyan. Alam kong sisingilin ako ng Panginoon sakaling pumatol ako sa mga ganyang klaseng lalaki, Manang Esther. Imbis na pataas po ang buhay ko, ako lang din po ang magpapalugmok ng sarili ko sakaling gawin ko yun, di ba po ba?" Ang buhay ni Elena ay hindi na lang puro hirap at trabaho sa karinderya. Nagkaroon siya ng pagkakataon na mas makilala ang mga tao sa paligid niya tulad ng mga scammer na hindi rin nawawala sa buhay ng isang batang tulad niya. Isang araw, habang siya'y abala sa pag-aasikaso ng mga pagkain sa karinderya, lumapit sa kanya si Mang Jose, isang lalaking tila may masamang motibo. "Bata, mukhang masipag ka at maganda. Gusto ko sanang magtulungan tayo. May negosyo akong pinagkakakitaan at gusto ko sanang isama ka. Hindi ka mahihirapan. Alam mo ba, pwede kang kumita ng malaki kung susundin mo lang ang mga utos ko." Nagpantig ang tenga ni Elena.
May part sa kanyang sarili na tila nag-aalangan pero pinagtuunan niya pa rin ng pansin ang kwento ng matanda. Maliit lang ang puhunan dito, Ineng. Sa halagang 3,000 pesos ay makakakuha ka ng worth 8,000 pesos na produkto na maaari mong ibenta at kikita ka ng higit sa 15,000 pesos. Naengganyo ang mga kasamahan ni Elena, kaya nagpupumilit sila kay Elena. Nabibili na nga sila ng produkto ng matanda. Elena, may pera ka ba? Sige na, sabay na tayong bumili ng items niya tapos ilalako natin para magkapera naman tayo. Kesa naman itago natin sa bangko, ang liit ng interes. Dito, sure tayong kikita tayo. Wika ni Rosa. Naku, pwede bang pag-isipan ko muna? Naku, yang pag-iisipan ay hindi mo na magagawa itong negosyo pag puro na lamang pag-iisipan. Sige na, alam kong may ipon ka na rin kahit papaano. Sige na, sayang naman yung pagkakataon, Elena. Sagot naman ni Maning. At dahil mapilit at atat na nga ang dalawa niyang kasamahan, walang pagdadalawang isip na pinakawalan ni Elena ang tangi niyang ipon sa ilang buwan niyang pagsaserbisyo sa karinderya. Sigurado kayo dyan sa pinasok natin, ha? Ani Elena. Agad na kinuha ng matanda ang pera nilang tatlo at nangakong babalik ito kinabukasan. Dala ang mga produktong ipinangako sa kanila. Kinabukasan, walang manghuse na nagpakita sa kanilang karinderya. Matindi na ang duda ni Elena na mga oras na iyon. Ramdam na niyang na-scam nga sila ng magaling mag-sales talk na matanda. Isang hapon, habang nag-aayos si Elena ng mga gamit sa karinderya, nilapitan siya ni Manang Esther na parang isang ina na rin sa kanya. Elena, nakita ko ang sipag at tiyaga mo. Alam ko na marami kang pangarap at gusto kong tulungan ka. Malaki na ba ang naipon mo? Salamat po, Manang Esther, ha. Yung ipon ko ho, maliit pa ho eh. Na-scam pa nga yung iba. Talagang kukunti na lang ang naiwan ngayon. Naku, kasi naman, bakit ba kasi kayo nagpapaniwala sa mga namamasyal at matatamis ang dila? Di bali na, tapos na yon. Ganito, hanggang 3:00 lang naman yung karinderya natin dito. Bakit hindi ka maglako ng pangmeryenda ng mga tao dyan sa building na yan? Dagdag income din yon. Akong bahala sa kapital mo. Naku, totoo po. Hindi po ako masyadong marunong sa ganoong negosyo, pero susubukan ko ho, Manang Esther. Wala namang mawawala kung susubukan ko ho, di ba? Wala kang dapat ipag-alala. Tutulungan kita. Gamitin mo ang natutunan mo sa pagtulong sa karinderya at subukan mong magtinda ng pangmeryenda. Hanggang 3:00 lang ang duty mo dito, kaya may oras ka pa. Dahan-dahan lang, pwede mong simulan sa mga pagkain na alam mo na. Maraming salamat po, Manang. Oo anak, alam kong malayo ang mararating mo. Basta magsikap ka lang at kahit saan ka magpunta, susunod ang grasya para sa'yo. Agad na pinagtuunan ng pansin ni Elena ang paggawa ng mga simpleng kakanin sa tulong ng YouTube tutorials. Nagsimula siya sa 5 klaseng kakanin na pwede niyang ilako tuwing hapon sa mga building malapit sa karinderyang pinagtatrabahuhan niya. Agad niyang sinimulan ang kanyang paglalako ng merienda. Tinanggal niya ang hiya sa isipan at matapang na pumasok sa unang gusaling pinaglakuan niya. Kakanin! Bili po kayo, ma'am, sir. Agad na napansin ng isang lalaking naka-wheelchair si Elena. Tinawag niya ito at pumili siya ng makakain niya mula sa kanyang paninda. Kakanin? Magkano naman yan? Sigurado ka bang masarap yan? 100 po yung isang tab, sir. Oo naman po, sir. Masarap po to. Talaga lang ah. Malinis ba yung pinaglutuan mo nito? Baka mamaya ma-food poison ako ah. Nagpantig ang tenga ni Elena. Nainis sa maselang banat ng lalaking PWD. Alam mo sir, kung bibili ka okay na okay lang. Pero kung hindi ka bibili at wala kang tiwala, simple lang naman eh. Di wag. Hindi naman ako mamamatay kung hindi ka bibili sa akin eh. Hindi pa kailanman nainis ng ganito si Elena. Paano naman kasi, ang pilosopo ng lalaking akala mo kung sino, hindi naman nga halos makaalis sa kanyang kinauupuan. Hindi maintindihan ni Elena kung bakit gano'n na lang ang naramdaman niyang inis sa lalaking naka-wheelchair. Aba, kung ganyan ang ugali mo talagang hindi ka magkakapera. Naku, siguro yan na nga lang ang inaasahan mong magtataguyod sa'yo sa bawat araw. Aarte ka pa. Good luck sa'yo. Talaga, bahala ka nga dyan. Akala mo kung sino. Naku,
kung wala lang akong takot sa Diyos, iuhulog na kita dyan. Anong sinasabi mo? Wala ho sir, alis na ho ako. Nahiya na ako sa inyo eh. Kala mo kung sinong mayaman. Natawa na lamang ang lalaking naka-wheelchair sa naging reaksyon ni Elena. Wala naman sana siyang balak na inisin ng dalaga. Kaya lang, talagang triggered si Elena. Marahil may dalaw siya ngayong araw. Nang makalabas na si Elena sa building, ay panay monologue niya dahil sa naramdaman niyang inis mula sa encounter niya sa lalaking may kapansanan. Naku, yung lalaking yun, akala mo naman kung sino. Porque nagtatrabaho sa may aircon at maayos na building, akala mo naman kung sinong hambog. Hay nako, sana mas stuck ang wheelchair niya mamaya. Halos isumpa na ni Elena ang lalaking naka-wheelchair na nanlait sa kanyang paninda. Pero kahit ganun ang naging karanasan niya sa unang pagkakataon niyang naglako, hindi pa rin siya natigilan ng experience na yun. Mas pinagbuti pa ni Elena ang kanyang mga produkto. Mas pinaganda ang packaging at siniguradong malinis na malinis ang pagkakagawa ng mga iyon. Muli siyang naglako sa mga building katabi noong unang napuntahan niya at tila tukso din ng tadhana na muli niyang nakita ang lalaking naka-wheelchair sa parking lot ng naturang building. Agad niyang iniwasan ng lalaki at nagtago sa isang malaking haligi. Nagmamasid siya kung aalis na ba ang lalaki. Nag-iisa lamang ang lalaking may kapansanan ng mga oras na yun. Tila may inaantay at imimit sa lugar na yun. Ano kayang ginagawa ng lalaking yan? Bakit mag-isa lang siya dyan? Patuloy na nagmasid si Elena hanggang sa makita niya ang isang lalaki na tumatakbo patungo sa kanyang direksyon. Biglang hinablot ng lalaking tumatakbo ang bag ng lalaking naka-wheelchair. Nabigla si Elena sa nangyari pero hindi siya nagpadala sa takot. Inilapag niya ang kanyang nilalakong kakanin at hinarang ang kanyang paa sa lalaking tumatakbo. Nadapa ang snatcher at agad na sinakyan ni Elena ang lalaki. Sinigurado niyang hindi makakapalag ito. Buti na lang at kahit papaano may alam siya sa martial arts kaya madali lamang para sa kanyang patumbahin ang lalaking snatcher. Kuya guard, tulungan niyo ko! Snatcher tong lalaking to! Hulihin niyo sir! Agad na sumaklolo ang guard na nakakita sa sitwasyon ni Elena. Buti na lamang at merong guard na sumaklolo kay Elena, kaya napusasan rin ang siraulong lalaki. Kinuha ni Elena ang belt bag ng lalaking naka-wheelchair at ibinalik ito sa kanya. Oh, bag mo. Naku, maraming salamat sa tulong mo ah. Okay lang yun. Next time, huwag ka nang tumambay dito sa labas na mag-isa ka lang, okay? Alam mo naman ngayong panahon, naglipa na ng mga siraulo sa daan. Ani Elena. Maraming salamat talaga sa iyo ah. Hindi ko talaga inaasahan na may tutulong pa sa akin. Andito pa naman lahat ng importanteng gamit ko. Salamat. Ano nga palang pangalan mo? Okay lang yun. Ako nga pala si Elena. Sandali, mukhang kilala kita. Ikaw ba yung nagbebenta ng kakanin? Kakanin? Oo nga pala. Ang mga kakanin ko. Naku, leche. Nakalimutan ko. Sandali, dyan ka na muna. Kukunin ko muna ang mga nilalako ko. Baka ninakaw na yun. Biglang nataranta si Elena dahil naalala niya ang kanyang nilalakong kakanin. Dali-daling tumakbo si Elena papalayo sa lalaking PWD at kinuha ang kanyang mga paninda. Buti na lang at hindi napagdiskitahan ang kanyang mga nilalako. Bumalik muli si Elena para sana muling kausapin ng lalaking naka-wheelchair. Ngunit wala na ito doon. Hindi niya na nakita pa kung saan pumunta ang lalaki. Naku, yun lang yun. Biglang aalis. Napaka-antipati ko talaga ng lalaking yun. Hindi man lang nagantay sa akin para man lang makapagkwentuhan pa kami. Ay, tao talaga. Pagbalik ni Elena sa lugar kung saan niya iniwan si Miguel, naabutan niya ang gwardiya na may kausap sa radyo habang patingin-tingin sa paligid. Ang galing mo dun sa pag-aresto mo sa siraulong snatcher na yun ah. Wala ho yun, Kuya Guard. Napansin niyo ho ba yung lalaki kanina? Asan na yung lalaki kanina? Yun nga hong naka-wheelchair. Napatingin kay Elena ang guard. Saglit na natigilan bago sumagot. Kung ano mang alam niya tungkol sa lalaking naka-wheelchair, ay hindi niya pwedeng isiwalat sa babaeng hindi niya kilala. Mamaya baka may masamang balak yung babae sa lalaking minsan niyang tinulungan. Umalis na siya, miss. May sundo na agad yun. Hindi yun basta-basta. Hindi basta-basta? Ano pong ibig niyong sabihin sa hindi basta-basta? Basta, wag mo na lang masyadong isipin. Mabait yang si sir.
Madalas ho yan dito sa baba at nakikihalubilo sa amin. Pero okay na ho yun si Sir, ma'am. Sinundo na kasi yun. Ganun po ba, Kuya Guard? Sir, pwede ko ho bang makita yung si Sir anytime dito? Ani Elena. Halatang umiiwas ang gwardyang magbigay ng karagdagang information about sa lalaking PWD na niligtas ni Elena. Hay nako, baka malita ko sa ronda ko. Ingat ka na lang palagi. Tsak kung makikita pa rin naman kayo ni Sir, Miss. Pagkatapos nun, tumalikod na ang gwardya. Bitbit ang isang ngiting parang may alam pero pinipigilan niyang sabihin. Matapos ng masalimuot na paghuli ni Elena sa snatcher nung nakaraan, pinagpatuloy niya pa rin ang kanyang sideline na maglako ng kakanin sa mga opisina. Araw-araw na niyang ginagawa iyon at halos sa mga gwardya sa building ay unti-unti na rin siyang nakikilala. Palagi na nga ring ubos ang paninda niya dahil sa mga customers niyang naging loyal na sa kanya. Minsan, habang naglalakad siya sa parking area ng isang gusali, narinig niya ang kalabog at ungol ng isang lalaki. Na-curious siya at sinundan ng tunog. Doon niya muling nakita ang PWDing lalaki na niligtas niya mula sa mga snatcher kumakailan lamang. Nakahandusay sa gilid, natumba ang wheelchair at may pasa sa braso. Ay, anong nangyari sa'yo, sir? Diba? Naku, bakit ka nandito sa sahig? Naku, sa tuwing nakikita kita may nangyayari sa iyong masama. Ano ba naman yan? Bakit ho ba kasi kayo naglilibot dito sa building na mag-isa lang? Hindi ho safe para sa inyo. Sana man lang may alalay ho kayo sa tuwing naglilibot kayo. May tiniklop lang akong papel na nahulog. Sumubsob yung gulong ng wheelchair ko sa bato. Akala ko matibay ako. Yun pala wala din akong ligtas sa bato. Hay nako. Tumigil ka nga dyan. Tara, tulungan na kita. Buti na lang napadaan ako dito. Ani Elena. Oo nga Parang si Wonder Woman ka na nga Kasi sa bawat pagkikita natin, lagi ako nadidisgrasya. Hindi kaya malas akong makita mo? Naku, wag kang nagpapaniwala dyan sa malas. Dapat kasi hindi ka nagliliwaliw mag-isa. Siguro kasi ang suplado at ang antipatiko mo, kaya walang gustong sumabay sa'yo Grabe naman to. Ani ng lalaki. Agad na itinulak ni Elena ang wheelchair ng lalaking PWD sa gilid at siniguradong safe ito doon sa kanyang pinaglagyan. Napangiti itong PWD na lalaki. Natuwa siya sa kabaitang pinamalas ni Elena sa kanya. May cellphone ka ba dyan? Tawagan mo na kung sinong kakilala mo at sabihin mong sunduin ka na rito at baka mamaya sa hagdan ka na mahuhulog. Naku, ewan ko na lang kung anong mangyari sa'yo sakaling mahulog ka. Salamat ha. Wika ng lalaki. Walang anuman yun. Alangan namang pabayaan na lang kita dyan sa gilid. Kahit na sino namang makakita kung nangangailangan ng tulong, itutulungan ko naman talaga. O ito kakanin, palitaw. Kumain ka muna habang naghihintay ng sundo mo. Hindi yan madumi Siguradong malinis ang pagkakagawa ko niyan. Nag-hairnet ako at nag-gloves at lahat ng gamit ko naka-sterilize. Biglang natawa ang lalaki habang tinatanggap ang bigay ni Elena na kakanin. Salamat dito Alam mo, pangatlong beses na ata tayo nagkikita simula nang naglako ako ng kakanin sa opisina ninyo. Pero hindi ko pa rin alam kung anong pangalan mo. Ano nga bang pangalan mo? Miguel. Miguel Chio. Aba, ang sosyal ng pangalan mo Mayaman ka no? Hindi Nagtatrabaho nga lang ako sa gusaling to ganun ba? Okay lang yan at least. Marangal ang trabaho mo diba? Buti ka nga kahit papaano. Kahit hindi ka mayaman dyan ka sa marangyang building na yan nagtatrabaho. Nai-airconan ka tapos hindi ka naaalikabukan diba? Laking blessing na rin yan. Di tulad ko. High school lang natapos ko kaya ito. Kayod kalabaw para makasurvive sa araw-araw. Pero okay lang. Pag kasi lahat tayo mayaman, wala na maglalako ng ganito diba? Siya sige, parang napapasarap na ang kwento ko sa'yo. Aalis na ako at medyo marami pang naiwan sa tinda ko. Ingat ka ha. Sana sa susunod nating pagkikita maayos na. Hindi na yung ganito, di ba? Iniwan ni Elena si Miguel sa isang safe na lugar sa building. Hindi naman maalis ang ngiti ni Miguel sa muka dahil sa kabaitang pinakita ni Elena sa kanya. Hindi pa kailanman nakakakilala si Miguel ng ganun ka-positive na klase ng tao at ganun ka matulungin. Hindi hadlang sa kanya ang kakulangan niya sa buhay para tumulong. Habang palabas si Elena sa isang gusali matapos magbenta, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sa may labas, nakita niya si Miguel
na nakatakip lang ng folder sa ulo, halatang hindi makagalaw sa gitna ng ulan. Miguel? Ay sus, ano ka ba naman? Tignan mo, stuck na naman ang wheelchair mo. Halika dito. Sus, naku, ang daming tao dito, wala man lang ni isang tumulong sa'yo. Hay naku. Kinuha ni Elena ang kanyang payong at pinahawak iyon kay Miguel nang sa ganon ay hindi na siya mabasapan ng ulan. Si Elena na may nagsuot ng isang malaking cellphone sa kanyang ulo. Ewan ko ba, kasi nakakahiya namang mag-utos palagi. Kaya ginagawan ko ng paraan kung sakaling kinailangan kong pumunta sa kung saan. Alam mo, mas mabuti pang kunin mo na lamang ang numero ng telepono ko nang sa ganon, kung may kailangan kang gawin, tawagan mo lamang ako nang sa ganon hindi ka mapahamak. Ani Elena. Salamat ulit pero ayoko ring makabalo sa'yo. Okay lang naman ako. Kinuha ni Elena ang kanyang basic cellphone na pang text at tawag lang at hiningi mula kay Miguel ang kanyang number. She insisted on giving her number kay Miguel kasi kahit naiinis siya dito sa lalaking ito, hindi rin niya matiis na makitang tila kinakawawa ito sa gilid. Talaga nga namang busilak ang laman ng puso ni Elena. Habang pauwi na si Elena, nag-iisip na naman siya ng bagong recipe na idadagdag niya sa kanyang paninda. At habang sumasagi sa kanyang isipan ng mga estratehiya para mapalago pa ang kanyang munting negosyo, ay hindi naman niya maalis sa kanyang isipan ang pag-aalala sa kanyang bagong kaibigan na si Miguel. Napadaan si Elena sa tapat ng isang gusali. Narinig niyang may nag-uusap sa likod ng isang itim na van doon mismo sa kalye kung saan niya madalas makita si Miguel. Tiyakin mong yan ang lalaki. Yun ang target natin, si Miguel Chio. Hindi naman makakatakas yun sa atin kasi disabled naman yan Ani ng isang lalaki. Madali lang tiklupin yan. Isang suntok ko lang tapos babaon na to sa van. Nagulat si Elena sa narinig. Alam niya kung sino ang tinutukoy ng mga lalaki. Si Miguel. Si Miguel na lagi na lamang nasasangkot sa kapahamakan sa tuwing sila ay nagkikita. Sumilip si Elena at nakita si Miguel na papalapit sa building. Nang mapansin niyang lalapitan na si Miguel ng dalawang lalaki, dali-daling sumugod si Elena. Mabilis na itinulak ni Elena ang wheelchair ni Miguel papalayo sa van kung saan niya narinig ang mga lalaking nagtatangka ng masama sa kanya. Miguel, sumama ka sa akin. Huwag kang mag-alala. Safe ka doon. Ani Elena. Ha? Anong? Saan mo ba ako dadalhin? Huwag ka nang magtanong. May masama silang balak sa'yo. Ha? Sinong sila? Sandali, hindi kita maintindihan. Ano bang sinasabi mo dyan? Narinig ko yung mga lalaki kanina pa doon sa likod ng itim na van. Nagbabalak silang kidnapin ka. Kaya huwag ka nang umangal. Tahimik ka lang at dadalhin na muna kita sa safe na lugar. Hinila niya si Miguel at tumakbo papunta sa inuupahan niyang kwarto. Pagdating doon, parehong hingal at nagkatinginan si Elena at si Miguel. Ano ba naman tong pinagdalhan mo sa akin? Ikaw naman atang may balak na masama sa akin Hay nako, pagpasensyahan mo na muna itong maliit na kwarto ko, Miguel. Tsaka wala akong balak na masama sa'yo, no? Hay, ano namang makukuha ko sa'yo kung may gagawin akong masama sa'yo? Buti sana kung pwede kitang ibenta. Pareho lang naman tayong nagpupumilit na makasurvive sa buhay, di ba? Natahimik si Miguel. Wala nga talagang kaalam-alam si Elena kung sino nga talaga siya. Hinayaan na muna iyon ni Miguel and he didn't bother to introduce himself kay Elena at kung sino nga talaga siya. He enjoys the moment na mayroong isang taong willing siyang ilayo sa kapahamakan kahit alam naman niyang wala siyang makukuhang malaki sa taong ito. Bakit mo to ginagawa? Wala ka namang utang sa akin. Tanong ni Miguel. Wala nga pero hindi ko kayang makita kang mapahamak. May puso pa naman ako, Miguel. Kahit naman halos isumpa na kita nung una kitang makita. Parang ayoko namang malaman sa balita na ginurgur ng mga kidnapper yung leeg mo, no? Pero kung sakaling gusto mong gurgurin nila yung leeg mo, sabihin mo lang sa akin at ako mismong maghahatid sa'yo dun sa kanila. Ay, grabe ka naman. Wika ni Miguel. Inayos ni Elena ang kanyang higaan at inoffer ito kay Miguel. Miguel, kung gusto mong mahiga muna, higa ka lang dyan. Pagpasensyahan mo na yung aking kama, magluluto muna ako. Tahimik si Miguel. Sa loob-loob niya, hangang-hanga siya kay Elena. Ngayon lang siya nakatagpo ng taong handang itaya ang sarili para sa taong hindi niya lubos na kilala. 2 araw na ang lumipas, simula nang pansamantalang tumira si Miguel sa maliit na kwartong inuupahan ni Elena. Sa kabila ng liit nito,
Tila naging tahimik na mundo ito para sa lalaking dati laging bantay sarado sa malapalasyong tahanan. Dito lang siya unang nakaramdam ng tunay na kalayaan, kahit na may halong kaba dahil sa panganib na patuloy pa rin nilang nararamdaman. Miguel, gusto mo bang lumipat na sa ibang mas safe na bahay? Kasi kawawa ka naman dito, ang liit ng kwarto ko. Hindi ka man lang makagalaw ng maayos. Tapos parang kahapon, may nakita na naman ako mga lalaki sa labas ng building. Yung mga mukhang hindi maganda ang intensyon. Baka sundan ka na talaga. Sandaling natahimik si Miguel bago siya sumagot ng kalmado. Wag muna, mas mabuti na dito. Walang nakakakilala sa akin dito. At safe ako kapag kasama kita. Sandali, curious lang ako. Bakit ba may mga taong naghahabol sa'yo? Ano bang meron sa'yo? Bakit ka ba nila hinahabol? Ewan ko nga rin eh. Siguro kasi nagtatrabaho ko para sa isang mayamang tao. Kaya pati ako hinahabol na rin nila. Alam ni Miguel kung ano talaga ang rason nito mga taong naghahabol sa kanya. Mga extortionist sila. Gusto nilang pirahan ng kumpanyang pagmamay-ari ni Miguel. Bagay na pilit niyang itinatago kay Elena. Ginamit na rin niya na pagkakataon na makilala ng lubusan ang mabait at matulunging dalaga. Yun din, sana lang alam nila na wala kang kahit 5 duling, no? Ani Elena. Sobra naman yung walang kahit 5 duling. May pera naman ako. Hindi nga lang singlaki ng pera ng amo ko. Tama, ani Elena. O ano, okay lang ba talaga sa'yo na dito lang muna ako? May choice pa ba ako, Miguel? Basta, tiisin mo lang yung higaan ko dyan ha. Huwag ka nang magreklamo. Napangiti si Elena. Unti-unti na ring nabibuild up ang friendship nilang dalawa ni Miguel. Napatingin si Elena sa kanya. Simple lang ang sinabi nito, pero tumama sa kanyang puso. Ramdam niya ang tiwala ng binata at kahit papaano, tila ba gumagaan na rin ang loob nito sa kanya. Maliit lang ang boarding house ni Elena. Lahat ay halos common use. Ang CR, bathroom at kusina ay puro common CR. Kaya sa bawat ligo at kain ni Miguel, sinasamahan niya ang bagong kaibigan. Minsan nga pag nakikita sila ng ibang boarders, ay napagchichismisan pa rin sila. Pero hindi na inisip ni Elena pa ang mga chismis ng iba. Para sa kanya, importante ang seguridad ng kanyang kaibigan. Isang hapon, habang hindi pa nakakauwi ang ibang boarders, nagdesisyon silang magluto ng hapunan sa common kitchen ng boarding house. Habang abala sila sa pagbubukas ng lata ng sardinas at pag-iinit ng kanin, biglang sumulpot ang landlady. Si Aling Berta, na kilalang matari at mahigpit. Hoy Elena, sino yung lalaki sa tabi mo ha? Aba, may bagong occupant sa kwarto mo na hindi ko alam. Napakamot si Elena at tinakpan ng bibig habang humaharap. Aling Berta, pansamantala lang po siya. Naku ha, kung sino-sino na lang ang pinapapasok sa kwarto. Lalo na kung doon na rin natutulog. Abay dapat nagbabayad yan ng renta. Hindi ito bahay ampunan. Magsasalita na sana si Elena nang biglang magsalita si Miguel. Ako ho yung boyfriend niya. Huwag ho kayong mag-alala, magbabayad din ho ako. Nanlaki ang mata ni Elena. Muntik nang mahulog ang hawak niyang kutsara. Ramdam niyang parang may fireworks sa kanyang dibdib. Gusto niyang magprotesta, pero hindi rin niya naitago ang kilig. Mabilis niyang tinakpan ng bibig, kunwaring napahikab. Oh, kung boyfriend mo pala di sige. Basta, siguraduhin mong hindi kayo mag-iingay sa gabi. At saka, may bayad na yan sa susunod na linggo. Pagkaalis ni Aling Berta, nagkatinginan silang dalawa. Boyfriend daw? Ani Elena. Nagtawanan silang dalawa ni Elena na para bang magkabarkadang may naprank. Wala lang, na-stress kasi ako sa mataray mong landlady. Mas madali na yung excuse na yun kaysa ipaliwanag lahat. Ani Miguel. Oo nga, sa bagay tama din naman yun para hindi niya na malaman kung ano talagang rason kung bakit nandito ka. Napailing si Elena pero hindi niya maitago ang ngiti. Sa loob-loob niya, kahit biro lang yun, masaya siyang marinig ito mula kay Miguel. Well, hindi naman maitatangging gwapo din si Miguel kahit may kapansanan. May tinatagong kabaitan at gentleness din naman na unti-unti na ring nararamdaman ni Elena habang silang dalawa magkasama sa iisang kwarto. Simula noon, naging mas malapit ang dalawa. Sa maliit na espasyo ng kwarto, nagsimulang mamulaklak ang hindi inaasahang koneksyon. Tuwing umaga,
Si Elena ang gumigising kay Miguel. Siya rin ang naglalatag ng simpleng agahan. Minsan, sabay silang nanonood ng video sa lumang cellphone ni Elena. Magkatabi, minsan ay nagkakatinginan at sabay natatawa. Alam mo Elena, dapat palitan mo na yung cellphone mo. Grabe, luma pa yan sa pamangkin kong high school na ngayon. Ano ka ba Miguel? Tiisin na yan kasi wala akong pera para sa mga ganyang bagay. Alam mo namang kakarampot lang ang sweldo ko eh. Tsaka may pinag-iipunan pa ako, kaya nagdodoble kayod ako diba? Patuloy na nakinig si Miguel sa kwento ni Elena hanggang sa maikwento na nga rin niya ang mga pinagdaanan niya simula nang ibenta siya ng kanyang nanay noon sa isang mayamang inchik. Pero nabilib si Miguel na kahit pa sa mga pinagdaanan niya sa kanyang nanay ay wala pa rin siyang galit sa kanyang mga magulang. Doon na ata nagsimulang bumukas na lalo ang puso ni Miguel sa kanya. Ang kasimplihan at ang purong puso ni Elena ang nagbukas ng puso ni Miguel na makita ang tunay na yaman sa puso ni Elena. Kakaibang ang talaga si Elena. Doon napagtanto ni Miguel na unti-unti na ata siyang nahuhulog kay Elena. Isang hapon, habang nag-aayos si Elena ng gamit para sa mga kakanin na ibebenta kinabukasan, inilabas ni Miguel ang isang maliit na supot ng pera mula sa bag. Elena, halika dito. May bibigay ako sa'yo. Ito, konti lang to. Sana makatulong pang dagdag kapital mo. Ani Miguel. Ha? Miguel, hindi mo kailangang gawin to. Tsaka itago mo yan. Pag natapos na tong pinagdadaanan mo, magagamit mo rin yung perang yan. Alam mo, investment to Elena. Alam ko kasing mapapalago mo to. Kaya tanggapin mo na itong maliit na pera na to. Pag yumaman ka na sa susunod, di bayaran mo na ako. Hindi nakasagot si Elena. Imbis tinanggap niya ang pera habang nakayuko, tumangulang siya pero may luhang pilit niyang pinipigil. Tuwang-tuwa si Elena na may isang taong pinapadala ang Panginoon para unti-unti na rin niyang maabot ang kanyang mga pangarap. Kinabukasan ay sabay silang nagluto ng kakanin, biko, sapin-sapin at kutsinta. Si Miguel ang taga-tikim at si Elena ang laging nag-aalalang baka hindi niya magustuhan. Baka matamis masyado, ani Elena. Kung ganyan ka araw-araw magluto, pwede na talaga kitang pakasalan. Wika naman ni Miguel. Napatawa si Elena, pero sa loob-loob niya, parang gusto na niyang maniwala. Habang tumutunog ang kawali at sumisigaw ang aroma ng niyog at latik, tahimik silang nagtutulungan at sa bawat sulyap, bawat simpleng hawak, bawat biro, unti-unti nang nahuhulog ang isa't isa. Maya-maya, habang nagluluto ng puto at kutsinta, nagtawanan sila ng matalsikan si Miguel ng mainit na gata. Tila ba sandali nilang nakalimutan ang bigat ng mundo. Masaya lang, magaan at kinikilig. Sa gitna ng simpleng buhay, doon unti-unting nahulog si Elena. At si Miguel, hindi niya na rin alam kung saan magsisimula ang pagtatapat ng damdaming unti-unti nang umuusbong para kay Elena. Tahimik ang gabi sa maliit na kwarto ni Elena. Tanging ang mahina at marahang hampas ng hangin sa bintana ang nagsilbing musika habang si Elena, abala sa paglalagay ng kulambo sa gilid ng kutsyon kung saan natutulog si Miguel. Habang kinakabit niya ang tali, biglang nagsalita si Miguel. Mahina lang pero sapat para mapalingon si Elena. Araw-araw mo na ako inaalagaan, Elena. Wala pa rin nagbago, no? Ngumiti si Elena. Hindi niya man sinagot pero bumaba ang tingin niya sa kulambo. Tsaka niya ito inayos sa pinakamaayos na pagkakatali. Nang lumapit siya para ayusin ang gilid sa ulunan ni Miguel, bigla siyang hinawakan nito sa kamay. Mahigpit pero banayad, hindi siya nakapalag. Tama na yan. Dito ka na muna kasi nilalamig ako eh. Naku, tigilan mo nga ako Miguel ah. Hinila siya ni Miguel ng dahan-dahan at bago pa siya makatanggi, naramdaman na lang niyang bumagsak ang katawan niya sa tabi nito. Doon siya niyakap ni Miguel. Mahigpit, parang ayaw na siyang pakawalan. Tahimik lang si Elena. Tahimik din si Miguel. Ang puso lang nila ang tila maingay sa pagitan ng katahimikan. Unti-unting inilapit ni Miguel ang kanyang muka. Marahan, may pag-aalinlangan, pero mas nangingibabaw ang damdamin at nang maglapat ang kanilang mga labi, hindi iyon halik na puno ng pagnanasa, kundi halik na may lalim, may pangako at may pagtanggap. Mainit, banayad at wagas. Hindi pumalag si Elena. Sa halip, pinikit niya ang kanyang mga mata
at hinayaan ang sariling lumubog sa sandaling yun. Sa bisig ni Miguel, sa damdaming hindi niya na kayang itanggi. Pagkatapos ng halik, hinagod ni Miguel ang buhok ni Elena. Parang pinapawi ang lahat ng sakit, pangamba at takot sa kanyang puso. Ikaw ang pinakamagandang babaeng nakilala ko, Elena. Mahal na mahal kita. Ay sus, maganda talaga. Maganda kasi nahalikan mo na, no? Ngumiti lamang si Miguel pero kita sa kanyang muka ang senseridad. Napalunok si Elena. Hindi siya agad nakapagsalita pero nang tumingin siya kay Miguel, kitang-kita sa mata niya ang katapatan. Pero Miguel, mahal na rin kita. Ngumiti si Miguel at sa gitna ng yakap nilang puno ng init at kasiguruhan, muli siyang nagsalita. Mahina, puno ng kaba. Okay lang ba sa'yo na ganito ko? May kapansanan at wala akong pera. Hinawakan ni Elena ang pisngi ni Miguel. Hinimas ito ng marahan bago siya muling ngumiti. Miguel, wala sa akin ang mga bagay na yun. Ang mahalaga, ikaw yung taong hindi ako iniwan. Minahal mo ko ng buo at tinanggap kung sino ko. Ikaw ang tahanan ko ngayon. Tsaka alam mo, yung pera, kaya naman nating hanapin yun eh. Pareho naman tayong kumakayod ng patas. Hindi malayong magbubukas ang pinto ng langit para sa ating dalawa. Napapikit si Miguel. Tila pinipigil ang luha sa kilig at tuwa. Mas humigpit ang yakap niya kay Elena. At sa gabing yun, hindi na kailangang sabihin pa ang lahat ng nararamdaman nilang dalawa. Sa loob ng maliit na kwartong yun, may dalawang pusong natutong magmahal, tumanggap at magsimulang mangarap ng magkasama. Maagang gumising si Elena. Bit-bit ang halong kaba at saya sa dibdib. Ngayong araw kasi, ipapakilala niya na si Miguel sa kanyang mga kasamahan sa karinderya. Gusto niyang ipakita sa lahat kung gaano kabuti at totoong tao ang lalaking minahal niya, kahit pa hindi nito maipagmalaki ang kayamanan o katayuan sa buhay. Miguel, mahal, gising ka na dali. Sasama ka sa akin sa karinderya kasi ipapakilala na kita sa mga kaibigan ko, pati sa amo ko. Excited na ako, mahal. Talaga ba? Sandali. Magugustuhan kaya nila ako para sa'yo? Tanong ni Miguel. Hay naku, wag mo nang alalahanin kung anong sasabihin nila, okay? Basta sa akin, tanggap kita, okay? Kahit pagbali-balik ta rin man ang mundo, mahal kita at hinding-hindi na yun magbabago, okay? Agad na hinalikan ni Elena ang kanyang nobyo sa kanyang bibig, kaya napangiti na lamang si Miguel at tila nahawa na rin sa confidence na meron ng kanyang nobya. Pagdating nila sa karinderya, napansin agad ni Elena ang mga pasimpleng tinginan at bulungan ng kanyang mga katrabaho, lalo na nang makita nila si Miguel na dahan-dahang bumaba ng tricycle gamit ang kanyang wheelchair. Ay siya pala yung boyfriend ni Elena. Akala ko naman kung sino. PWD pala. Ani Rosa. Paano na si Elena niyan? Aalagaan na lang niya buong buhay yan. Naku, tong babaeng to. Kukuha man lang ng boyfriend, aalagain pa. Ani Maning. Maganda sana si Elena, sayang. Magbo-boyfriend lang, may kapansanan pa. Hay nako, mayaman ba yan? Baka naman wala ring mapakain yan sa'yo. Ani Manang Esther. Hindi na nakatiis si Elena. Tumayo siya sa harap nila. Mahigpit ang hawak niya sa kamay ni Miguel at matatag ang kanyang tinig. Hindi ko dinala dito ang boyfriend ko para husgahan niyo. Dinala ko siya dahil mahal ko siya at proud akong ipakilala sa inyong lahat. Oo, may kapansanan siya, pero sa puso niya, mas buo siya kaysa sa inyo. Wala man siyang kayamanan pero may respeto siya, may malasakit, at higit sa lahat, minahal niya ako ng totoo. Tahimik ang lahat pero biglang nagsalita si Manang Esther na minsan na ring tinuring ni Elena na nanay. Tila nagbabaka sakali. Ano bang pangalan mo? Miguel, hindi ba? Aba Miguel, sige nga kung seryoso ka kay Elena, ay pakasalan mo nga agad, sige nga. Nagalit si Elena. Tumayo siya. Manang Esther naman, sobra naman kayo kung magduda sa kakayahan ng nobyo ko. Mabait ho si Miguel at alam kong darating kami sa ganyan sa tamang panahon. Maghunos dili naman ho kayo sa pananalita niyo sa kanya. Mabait po si Miguel at sigurado po kung mahal niya ako. Mawalang galang na ho, ma'am. Ay wag po kayong mag-alala. Pakakasalan ko ho agad si Elena. Kung hindi po ngayong linggo baka sa susunod na linggo po. Iimbitahan ko po kayo pagtapos na ang paghahanda ng kasal namin. Napatingin lamang si Elena kay Miguel. Clueless ang kanyang muka pero tumango na lamang at nginitian ang gwapong boyfriend.
Walang kaalam-alam si Elena na seryoso nga si Miguel sa kanyang mga sinabi. Nagpaalam si Miguel kay Elena na lalabas siya. Sinabi niyang tutulungan siya ng dating boss para masiguradong ligtas na siya. Wala namang alam si Elena na ang totoo ay pinahuli na ni Miguel ang mga taong nagbanta sa kanyang buhay. Mismong mga tao niya ang humuli sa mga masasamang loob na nagbalak na kidnapin siya. Lingid sa kaalaman ni Elena, si Miguel pala ang totoong boss. Habang si Elena sa pagbebenta ng ulam sa karinderya, isang mamahaling sasakyan ang huminto sa harapan nito. Bumaba mula sa likuran si Miguel, nakasuot ng tuksido, mukhang ibang-iba, dignified, makapangyarihan. Lumapit siya kay Elena sa harap ng lahat ng kasamahan niya. Elena, sa harap ng mga taong minsang humusga sa akin, gusto kong sabihin to. Ikaw ang babaeng bumuo ng puso ko. Ikaw ang rason ng bawat hakbang ko. Pwede bang pakasalan mo ko? Nagulat si Elena. Walang pasabi, walang ideya. Nanginginig ang kamay niya. Pero isa lang ang sigurado. Mahal niya si Miguel. Inilabas ni Miguel ang isang singsing na kumikinang at bumabangga sa sinag ng araw. Mukhang mamahaling singsing nga yung engagement ring na iyon. Tumango si Elena habang naiiyak. Oo Miguel, oo magpapakasal ako sa'yo. Nagpalakpakan ng lahat. Laking gulat nila nang imbitahan silang lahat ni Miguel na sumakay sa sasakyan. May sorpresa pa raw siyang inihanda. Pagdating nila sa isang engrandeng hotel, hindi nila akalaing iyon pala ang mismong kasal ni Miguel at Elena. Puno ng puting rosas ang lugar. May live string quarter at eleganteng dekorasyon na parang isang fairy tale. Pagkaraan ng ilang minuto, bumukas ang pintuan. Lumabas si Elena. Nakasuot ng napakagandang wedding gown, maayos ang makeup at parang reyna sa tingin ng lahat. Sa paglabas ni Elena sa kurtina papasok ng aisle, nakita niyang matagal niya nang hinahanap ang kanyang nanay Mercy at ang kanyang tatay. Puno ng pasasalamat ang puso ni Elena. Hindi niya alam kung paanong tinupad lahat ni Miguel ang kanyang mga hiling. Wala siyang kaidi-idiya pero ang tuwa sa kanyang puso'y nag-uumapaw. Parang ito na ata ang gantimpala sa lahat ng hirap na pinagdaanan niya noon. Namangha ang mga kasamahan ni Elena sa trabaho sa kakaibang ganda niya, suot ang mamahaling gown at mala-artistang make-up sa mukha niya. Si Elena ba yan? Grabe parang artista. Ani Maning. Naglakad si Elena patungo kay Miguel na nakaabang sa altar. Sa pagitan nila ay ang isang matamis na ngiti na tila nagsasabing, tayo talaga ang itinadhana. Pagkatapos ng seremonyas, habang nagtitipon ng lahat sa handaan, biglang nagsalita sa mikropono si Miguel. Sa lahat ng naririto, may isa pa akong kailangang aminin. Huminto ang lahat, tahimik. Ako si Miguel Chio, may-ari ng 3 gusaling magkakaharap, malapit sa karinderyang pinagtatrabahuhan ni Elena. Matagal ko nang tinatago kung sino ko, pero dahil kay Elena, natutunan kong maging totoo. Dahil sa kanya, natutunan kong magmahal ng walang pag-aalinlangan. Hindi pera ang naging pundasyon ng relasyon namin. Ang naging pundasyon nito ay ang tunay na pagmamahal namin sa isa't isa. Nagpalakpakan ng lahat. Tumayo si Elena sa tabi ni Miguel. Pinisilang kamay niya at sabay silang ngumiti sa isa't isa. Parang walang ibang tao sa paligid. At muli, hinalikan ni Elena si Miguel na wala nang kahit na anong pag-aalinlangan. Ang kwento ni Miguel at Elena ay kwento ng tunay na pag-ibig na hinulma ng mabuting puso, purong pagmamahal na hindi tumitingin sa kung anong pwedeng ibigay ng isa, kundi pagmamahal na wiling magsakripisyo para sa kapakanan ng iyong minamahal.